Ayan, so nakikita ko sa display 52, 53, 55, 57, 58, 62, 63. What's up, idol? So for today's video, I'm gonna share to you. So ngayon guys, ay i-review naman natin itong si Kugu G2 Pro Max. So sa previous upload natin, in-upgrade natin siya, nilagyan natin siya ng key ignition, alarm, and then yung kanyang brake lights, and then pinalitan din natin siya ng rotor disc. So ngayon naman guys, ay isi-share ko sa inyo yung total performance, yung specs and features. At the same time, sa last part ng video natin ay isi-share ko naman sa inyo yung top speed ni Kugu G2 Pro Max sa GPS. If you are new in this channel, please subscribe and hit the bell button for you to be updated for my upcoming videos. So ngayon guys, i-share ko muna sa inyo yung full specs and features nitong si Kugu G2 Pro Max. So start natin dito. So kung makikita nyo guys, ito yung kanyang pinakang display. So i-turn on natin. So dati kasi nakarekta to, so nakadirect siya. So wala siyang key ignition. Nilagyan lang natin. So, turn on natin. So, ayan, ipipress nyo lang yung pinakang power button. And then dito makikita nyo na yung kanyang display. So, sa display, naka-indicate sa kanya yung kanyang voltmeter, and then yung odometer, and then yung gear. So, ito yung kanyang gear. So, up to gear 3, yung kanyang gear. And then dito naman guys, kapag press nyo to, itong DNS na to, so, naka-indicate sa kanya magdudual. So, pag press nyo ulit, ayan, magsi-single motor na siya. So dito pa rin sa kanyang handlebar, makikita nyo yung kanyang light switch. Ayan, so pag press nyo to guys, ayan, makikita nyo yung mga ilaw niya. So meron siyang ilaw sa side deck, and then sa brake light, and then dito sa pinakang signal light. And then dito kapag press naman siya, ito yung kanyang signal turn. Ayan, so makikita nyo nagbi-blink yung kanyang ilaw. And then kapag press nyo naman yung kabila, ayan, so, ayan, umiilaw na siya. So, dito guys, makikita nyo pa rin, meron siyang naka-indicate dito na nagbi-blink yung arrow. So, it means nasa right side yung inyong signal turn. Then, dito naman guys, sa pinakang horn. Yan, so kapag press yung horn, and then ito yung kanyang headlight. So, dito guys, sa kanyang headlight, naka-attach na rin yung kanyang horn. So, magkasama sila. So, dito naman guys, sa kanyang stem, adjustable yan. So, meron siyang 3 steps ng adjusting. So, ayan, pwede siya dito sa mababa, ayan, medium, and then yung pinakamataas. So, sa akin, ginagamit ko lang is nasa middle lang. So, adjustable lang yan. Ang gagawin nyo lang, iluluwagan nyo lang dito or luluwagan nyo lang dito sa pinakang lock, and then iangat ninyo. So, yun lang, ganun lang yung pag-adjust ng kanyang stem. Pagdating naman guys sa suspension, meron siyang spring type na ang size niya is 130 mm. So kabilaan to. Ayan. So dito naman guys, pagdating sa tire, so meron siyang 10-inch tire na off-road tire yung ginamit nila dito, kabilaan. Ayan. So ngayon naman guys, i-try natin yung kanyang suspension. So ayan, lagyan natin siya ng bigat. Ayan. So kung makikita nyo guys, meron naman siyang rebound pero hindi talaga siya ganun kalambot yung kanyang suspension. Pero pwede na rin. So regarding naman sa charger, so sa charger port, dito nyo siya i-insert. Ayan. So dito naman guys sa folding mechanism niya, so ipa-follow nyo lang naman yung arrow. Ayan. Luwagan nyo lang dito. And then dito guys, may makikita kayong pinakang button. So hilahin nyo siya para ma-fold nyo yung electric scooter. So ayan. So, ganito na yung itsura ni Kugu G2 Pro Max kapag naka-fold. And then, kapag ibabalik naman natin, so, ganun lang din. Yan. Then, pihitin natin dito sa mismong lock. Yan. So, now let's talk about the basic specs of this electric scooter. So, the basic specs are 52 volts, 20.8 Ah lithium battery, 18650 cell, and then for the motor is 1000 watts times 2, and then for the controller is sine wave 25 ampere. So regarding for the speed, so the top speed of this electric scooter based on manual is 60 kilometers per hour,
with a maximum range of 70 kilometers. Regarding for the weight of this electric scooter is around 42 kg with the maximum capacity of 120 kg. And then for the frame material is aluminum alloy steel. And then for the IP ratings is IPX4. And then for the charging hours is 10 hours to 11 hours. And then regarding for the motor, so the motor is 10-inch 1000 watts times 2. And then for the tire is 10-inch off-road tire. Ngayon guys, ay i-ride test naman natin itong si Kugu G2 Pro Max. So napapansin ko sa kanya guys, ang lakas ng kanyang torque power, especially sa gear 3, umaangat yung kanyang harapan. And then maingay din yung gulong, so malakas din kumamot yung motor nitong 1000 watts ni Kugu G2 Pro Max. So regarding naman guys sa kanyang handlebar, so medyo maigsi lang siya kung mapapansin niyo. So mas isasuggest ko sa inyo guys, magpalit kayo ng handlebar na medyo mas wide para at least in case man na magwabol, kaya nyong makontrol yung electric scooter. Pero sa comfortability ng rides, okay naman. At the same time, yung pinakang stem niya kasi guys, na-adjust yung height. So kumbaga, depende na lang sa height ninyo. Okay guys, so and then sa rebound naman ng suspension, malambot naman siya guys. Pero mas isasuggest ko sa inyo, if ever na may budget kayo, mas magpalit kayo ng air shock. Mas maganda kasi ang rebound nun, mas malambot. Or medyo mababa yung pounds. Para at least talagang maramdaman nyo yung rebound ng kanyang suspension. So sa riding position naman guys, okay naman, komportable naman siya. Hindi naman maigsi yung kanyang frame. So kumbaga sa height ko guys na 5'5", so mas okay naman siyang gamitin guys kung pang service lang din naman yung purpose ninyo. And then malayo na rin yung range nito guys, nasa 70 kilometers. So kumbaga pwede na to pang long ride din. Regarding naman sa riding experience, so medyo maingay lang talaga yung tire kasi nga off-road siya. At the same time, mararamdaman ninyo parang may vibration dahil nga doon sa off-road na tire. So mas isasuggest ko din sa inyo if ever kung pang city rides lang din naman yung biyahe lagi ninyo. So mas prefer ko na magpalit na lang kayo ng pang city tire para at least mas komportable ang inyong rides. So itry naman natin yung kanyang brake. Yan. So napapansin ko guys, dahil nga sa mechanical brake yung ginamit nila dito. So medyo hindi talaga siya ganoon kalakas yung kanyang braking power. So dito rin guys, kung may budget din kayo, mas isasuggest ko na magpalit na lang kayo ng hydraulic brake. Since yung top speed naman niya guys is 60 kilometers per hour, so mabilis na yon. So mas prefer ko talaga magpalit na lang kayo ng hydraulic brake para at least for safety purposes din. So ngayon naman guys, ay try natin siya sa top speed. So linawin ko lang guys, yung bigat ko is nasa 63 kg lang ako. And then dito guys, sa battery voltage natin is 56.7 sa display. And then gagamit tayo ng Gear 3 dual motor. Okay guys, so and then gagamit din tayo ng GPS para ma-measure natin yung top speed niya. So nag-i-start na tayo mag-record. So ngayon guys, itry na natin siya sa top speed. Okay guys, so now let's start. Ayan, so nakikita ko sa display 52, 53, 55, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 68. Nasa 68 kilometers per hour. Sa top speed, 70. So grabe, mabilis din pala to guys ha. So base dun sa manual guys, nakalag-indicate lang sa kanya 60 kilometers per hour. Pero pagdating sa top speed niya sa GPS, ayan guys, so makikita nyo, 65.4. So grabe, at least sa 52 volts guys na 25 ampere, nagre-reach na kayo ng 65 kilometers per hour sa GPS. Okay, so ngayon naman guys, i-try natin siya sa single motor. So i-press natin yung single motor. So ngayon guys, i-try natin siya sa top speed kung ilan nga ba. Yan. So sa nakikita ko din sa display, 30, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51,
So 52. So 53. Yan. So ang top speed niya guys 54. Sa top speed niya guys, nakita ko sa single motor is nasa 50.3 kilometers per hour yung kanyang top speed, and then ito yung kanyang mga details. Ayan. At ayan, at natapos ko na ring i-review itong si Kugu G2 Pro Max. So guys, honestly nakaka-impress itong electric scooter na to. Sa 52 volts na 20.8 Ah na battery, nagre-range na siya ng 65 kilometers per hour sa GPS. So which is not bad, and at the same time malakas din yung kanyang torque power guys. And then sa range naman guys, nasa 70 kilometers, so maganda na rin yun, malayo na rin yung distance na maaabot ninyo. And then sa battery cell naman is 18650. And by the way guys, hindi ko to promote yung electric scooter na to So nagre-review lang talaga ako about sa electric scooter, which is yun naman talaga yung content ko, para at least maging fair ako sa inyo. Guys, kung umabot ka sa part ng video na to, ayan, baka naman pa-subscribe naman dyan para mag-grow yung aking YouTube channel, para at least sa mga susunod, marami pa tayong ma-upload na videos about sa reviews ng mga electric scooter. Ayan guys, so maraming salamat po in advance.